Bakit kailangan ni Ginoong Shen ng 200 babae sa buwan ng pagsusuri ng dapat isinilang sa in-hour, 3 tandang bawas 5 ng umaga. At may dugong kumikina kapag tinulo sa tubig. Ano ang pakay niya? Sino ang nakakaalam? Malaki ang bayad sa pagsusuri ng dugo. Kung kumikinang ang dugo mo, at hindi ka target, makakakuha ka pa rin ng 1,000,000 yuan. Sulit itong subukan. Alaynan, kukuha pa ako ng maraming babae. Kumikinang. Tingnan nyo, kumikinang ang dugo niya. Halimaw siya. Hindi, tao ako. Demonyo. Tigilan ng pagsisinungaling. Bilisan, batuhin siya. Xiao Kui. Mga gwardiya, takbo. Xiao Kui. Tatay. Xiao Kui. Xiao Kui. Ay pangako mo ano man ang mangyari. Huwag ipakita ang iyong kumikinang na dugo. Kanino man, panatilihing lihim ito. Naiintindihan mo ba? Sa lahat ng mga taon, sinunod ko ang pangako, at itinago ang kapangyarihang ito. Pero may sakit na si tatay. Kailangan namin ng 800,000 yuan. Kung totoo ang mga tsismis, ako ang perpektong kandidato. Pero, subalit, kalimutan mo na, ang prioridad ngayon ay iligtas si Itay. Master Shen. Narinig kong naghahanap ka ng babaeng kumikina, ang dugo sa tubig. Marahil ako, ang pinakaangkop na kandidato. TSS. Ikaw ang target ni Master Shen. Huwag kang magbiro. Umalis ka na, hiha. Totoo ang sinasabi ko. Kung maaari, kung papayagan. Makinig ka. Hindi mo maloloko si Master Shen. Mabahong pulubi. Lumayas ka. Babawalan kita. Magkalat dito. Kailanman. Master Shen, isang taga-kolekta lang. Nang kalat yan. Huwag pansinin. Mangyaring. Dito tayo. Master Shen. Master Shen. Hindi kita niloloko. Lahat ng salita ko ay totoo. Bigyan ninyo po ako ng pagsusuri sa Master Shen. Wala nang ibang paraan. Master Shen, tingnan nyo. Hindi niya iyon nakita. Ikaw, naghahanap ka ba ng kamatayan? Pasensya na, Manager Wang. Aalis na ako ngayon din. Umalis ka na ngayon din. Master Shen. 3 buwan na sa katapusan ng buwan. Ano ang dapat nating gawin? Master Shen, ang kalagayan mo ay mula pa sa pagkabata. Nakapasok na ang mga lason sa sistema mo. Lampas na sa kakayahan kong gamutin. Para mapawi ang lason, kailangan nating humanap ng babae. Ipinanganak sa oras ng tigre, 3 hanggang 5 na ang dugo kapag tinulo sa tubig ay nagliliwanag. Kung hindi sa loob ng 3 buwan, Master Shen, ay aabot na ang lason sa puso at bigla ang mamamatay. Sandali. Master Shen. Gaano pa katagal ako, may tuturing sa mundong ito? Kung totoong mayroong taong ang dugo ay kumikinang sa tubig, kaya ng ulan na ito. Akong patnubayan. Para siya'y matagpuan. Iyon ba? Saan siya pumunta? Boss Shen, ano na problema? May nakita akong babae. Ang kanyang dugo. Kumukislap sa ulan. Pero ngayon,
Wala na siya. Ano, hatiin sa dalawang grupo. Maghanap na. Sige na. Kailangan tapalan ang sugat. Hoy Yiha. Gabi na mag-isa? Saan ka pupunta? Uwi na ako. Saan ba bahay mo? Isasakay ka namin. Sabay na. Wag na. Wag mo akong hawakan. Ano ba gusto nyo? Gusto lang naming makipagkilala sa'yo. Nag-aaral ng filosofiya. Tama ka dyan. Maging mabait ka. At kami, magiging malambing. Lumayo kayo. Marunong ako lumaban. Hinampas mo ako. Diko, habulin mo siya. Ikaw pala. Ginoong Shen, iligtas ninyo ako. Sino ka ba talaga? Umalis ka na. Lumayas ka ngayon din. Kung aalis ka ngayon, baka ka pa namin hayaang mabuhay. Takpan mo ang iyong tenga. Ginoong Shen. Sugurin niyo sila. Opo, Ginoong Shen. Huwag kayong lalapit. Lumayo kayo. Salamat po, Ginoong Shen. Ginoong Shen, sinusumpa ko po na hindi ako nagsisinungaling. Ako ang hinahanap mo. Ang Venom. Ay sumasama na naman. Ano ng problema? Ako, tatawag ako ng tutulong sa'yo. Hindi. Basta't nandito ka. Sapat na yon. Ang babaeng ito. Nakakapagpaginhawa sa hirap ng Venom. Ano ng pangalan mo? Ang pangalan ko ay Zong Xiaokui. Lenan. Zong Xiaokui. Sumama ka sa pamilya Shen. Para pakasalan ako. Pakasal. Ginoong Shen, may hindi kayo naiintindihan. Narito ako para sa blood test. Hindi para magpakalakal. 100 milyong yuan. Sapat na. Sa 100 milyon. Ang sakit ng tatay ko. Ay gagaling na rin. Well. Sige na. Nagpapahirap ka. Ginoong Shen. Narito ang profile ni Binibining Zong. Ama, cancer sa atay. Ginoong Shen. Ang banal na doktor na si Che, tiningnan ang kapalaran ni Binibining Zong, kumpirmadong siya ang hinirang na makakapagligtas sa'yo. Sa pakikipagtalik sa kanya, malilinis ang sumpang lason sa'yo at magbabalik ng kalusugan mo. Ngunit ang paraang ito ay ililipat pala ang lason mula sa katawan mo, sa katawan ni Binibining Zong. Pagkatapos ng pagtatalik, si Binibining Zong ay mamamatay sa atake sa puso dulot ng lason. Ang katotohanan ito ay itinatago natin sa kanya. Binigyan ko siya ng 100 milyon. 100 milyon ay patas na halaga para sa kanya. Pero, Ginoong Shen, pasok ka. salamat sa pagsagip ninyo sa akin ngayon. At sa perang ibinigay, para iligtas ang buhay ng aking ama. Nagluto ako ng salabat,
Nabasa kayo sa ulan kanina. Hindi ako uhaw. Huwag mo akong sipsipan. Tuparin mo lang. Ang iyong tungkulin bilang may bahay Shen. Tungkulin ang unahin. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Shen. Tinanggap ko ang inyong Ano man ang mangyari, makikipagtulungan ako sa inyo. Mabuti. Maaari ka nang umalis. Maghanda ng magandang kabaong para sa kanya. Opo, Utos ni Master Shen. Tungkulin ko. Tiyak may kinalaman sa pangyayaring iyon. Dugo. Sino nag-iwan ng kahoy na batsa dito? Ito. Masamang palatandaan. Alisin nyo na. Ginang. Ayos ka lang ba? Dugo. Ginang. Si Master Shen, dahil sa kanyang sakit, kailangan niya buwan-buwan. 200 babae, para sa pagsusuri ng dugo. Ito ay, hindi pa na prosesong mga dugo, huwag nyo napansinin. Kaya. Di ko inakalang ang nakakatakot na Master Shen sa chismis. Gagawa ng ganito para magpagaling sa sakit. Pero, ngayong nandito ka na. Di na kailangan ng pagsusuri. Bakit? Ikaw ang kailangan ni Master Shen. Ang sakit niya, ikaw lang makagagamot. Ako? Paano ko siya ililigtas? Hindi naman ako doktor. Di ko alam ang detalye. Maghintay ka lang sa plano ni Master Shen. CJ. Di ako pwedeng umupo lang. Kailangan kong tumulong kay Master Shen. Hoy, Master Shen. anong ginagawa mo? Nagpapakulo ng gamot na sopas. Narinig kong may nagsabi na mahina ang pangangatawan mo, kaya gumawa ng pampalakas na sabaw para tumibay ang katawan mo. Pampasigla ito. Kalokohan. Hindi ito kalokohan. Ginoong Shen. Ang resipyeng minana naming salinlahi. Espesyal sa pagpapanumbalik ng lakas. Ito ang gamit ng tatay ko. Sabi ko na sa'yo. Tigilan mo yung paimpokritong to. Huwag mo akong sipsipan. Hindi kita sinisipsip. Ang lunas na ito'y tunay na. May kahanga-hangang bisa. Epektibo. Bakit nasa AIDS pa rin tatay mo? Kasi, pampalakas lang ito, hindi milagrong gamot. Sana makatulong din sa tatay. Tama na. May sakit siya. Hindi ako makikipagtalo sa may sakit. Kulang na lang ang ginseng. Para kumpleto ang pampalakas. Ginoong Shen. Kagabi ko'y, sinilip ang mga bituin. Ang tamang oras ng inyong gabi ng kasal, kay Binibining Zong ay bukas ng hating gabi. Nabatid. Makalipas ang 3 araw, makahanda na rin ang kabaong. Tumahimik. Hoy, may tao ba dito? Hay, hindi ba't si Binibining Zong? Ginoong Shen. Aalis na ba ako? Alamin mo, ang plano niyang kabulastugan. Binibini. Anong maitutulong ko sa inyo? Gusto ko. Bumili ng ginseng. Binibini. Ang ginseng dito ay napakamahal. Ang pinakamababa ay nagsisimula sa gantong halaga. 5 milyon. 50 milyon. Impossible, hindi pwede.
Bibili ako ng 2. Pwedeng tawaran. Ang matitirang pera ay para sa pagpapagamot ng tatay ko. May mga utang pa ako. Sige. Pero bakit napakamahal na ginseng? Para kanino? Para sa asawa ko. Siya'y nagkasakit. At gusto ko siyang gumaling agad. Itong 2,000 taong ginseng. Ang kabuuang halaga ay 70 milyon. Kunin mo na. Salamat. Ayon sa reseta, mas matanda ang ginseng. Mas mabisa ang bisa nito. Ngayon, makatutulong ito kay Master Shen. Hello, tatay. Huwag ninyong gagalitin ang tatay ko. Paparating na ako. Salamat po. Ishen, napararamdaman kong mahal na mahal pa rin kayo ng madam. Sadyang gumastos siya ng 70 milyon sa ginseng para sa inyo. Pero parang nagmadali siyang umalis kanina. Baka may nangyari sa kanyang ama. Bisitahin kaya natin sila, maghanda ng sasakyan. Sa ospital, opo. Nasaan ang anak mo? Takot ka sa utang, ha? Sagot. Tatay. Pakawalan siya. Xiao Kui. Bakit ka pa pumunta rito? Hoy, Song Jiangu. Ang ganda pala ng anak. Itinatago mo? Xiao Kui. Takbo. Umalis ka na. Takbo. Tatay. Halika, bumangon ka. Xiao Kui. Xiao Kui. Arf, Anong ginagawa mo? ginagawa, sisingilin kita. Ang utang ng tatay mo, sa katawan mo babayaran. Babayaran ko. 2 milyon, di ba? Ibabalik ko lahat. 2 milyon. Lumang utang na yan. Ngayon, 20 milyon ang gusto ko. 20 milyon. Tama ba? 20 milyon. Nasa'yo ba? 20 milyon? Hindi mangyayari yan. Pang-aabuso ito. Tumigil na kayo. Kung hindi ka makakabayad, maglilingkod ka sa akin. Pigilan siya. Huwag. Tigilan mo. Xiao Kui. Ikaw, huwag mo akong hawakan. Ang asawa ko. Asawa ko si Master Shen. Master Shen. Hahaha. Ang yabang mong magsalita. Isasali mo pa si Master Shen. Akala mo mga tanga kami. Boss. Maliban na lang kung yung janitor, si matandang Shen sa ospital. Kahit yung matanda. Ayaw din. Ng mabahong. Basurero. Tigil. Itigil mo. Pakiusap huwag. Babae. Atras ka. Dahil ayaw mong sumunod. Sisiraan kita. Tignan natin kung si Master Shen o si Zhang may magagawa dito. Huwag. Takpan niyo ang matanda. Panoorin niya kung paano kita didisiplinahin. Tigilan mo yan. Huwag pakiusap. Tanda, masdan mong mabuti. Huwag. Master Shen. Sagipin mo ako. Nakikiusap ako. Pakawalan mo na ako. Pakawalan niyo siya. Bitawan mo siya. Pakawalan mo siya. Ginoong Shen. Boss, si Ginoong Shen nga talaga yun. Alam ko, Wang Hao. Narito. Hulihin niyo sila. Opo. Ginoong Shen, ako po'y, hindi ko po alam. Asawa ninyo pala siya. Awa naman po. Sugod. Kahit mamatay man ako, isasama kita sa hukay. Ginoong Shen, ingat.
Halos mamatay ako sa takot. Ayos lang. Huwag kang matakot. Ginoong Shen. Mabuti naman at buo pa. Ginseng ay pampabalik ng lakas. Anong problema? Lason. Kumikibo na naman. Ginoong Shen, anong nangyayari? Ginoong Shen. Doktor. Ginoong Shen. Gising ka na pala. 2 araw kang walang malay. Siguro nagugutom ka na. Nagluto ako ng sopas para sa... Sabaw ng isda ito. Napakamasustansya. Ginoo. Tikman mo nga. Masarap. Natutuwa ako na nagustuhan mo. Sa sopas na ito, nilagyan ko na hiwa ng ginseng. Tapos, sabaw ng aking pampalakas na nilaga. Ah, ganun ba? Pampagaling, pero hindi masyadong matapa. Ginoong Shen. Ano ng problema? Sabi ng master. Kanina pa niya sinasabi. Tumawag siya at sinabi, bukas ay pag-aalay sa mga ninuno. Kailangan mong isama si Miss Zong. Pabalik dito. Naiintindihan ko. Pag-aalay sa mga ninuno. Ibig sabihin ba'y makikilala ko na ang pamilya ni Master Shen? Narinig kong sa seremonyang ito. Espesyal na pinapunta ni Master Shen si Kuya Sihan, kasama ang bagong kasal nitong babae. Nakita ko na ang larawan niya. Halatang probinsyana lang. Paano niya napaasa si Kuya Sihan? Miss, kung pinakasalan siya ni Master Shen, may ibang dahilan sigurado. Pansinin mo't espesyal kang inimbitahan sa seremonyang ito. Ibig sabihin, kinikilala ka na bilang tunay na magiging asawa ni Master Shen. Sana nga ang totoo niya. Binibini, naghahapunan muna si Ginoong Sihan. Maghintay lamang kayo sandali. CJ. Ito pala ang mga altar ng pamilyang Shen. Ang inyong abang apo na si Zong Xiaokui ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po ako ng basbas para sa asawa, makaahon sa kanyang karamdaman at magkaroon ng kapayapaan. Isang babaeng pera ang habol na nagpapanggap na tapat ang puso mo. At ikaw, sino ka? Kasintahan ko si Ginoong Shen noong bata pa ka. Katulad mo, inanyayahan din ako sa seremonya ng pamilya Shen. Ah, ganun ba? Teka. Gusto kong malaman kung anong mga daya ang ginamit mo para linlangin si Kuya Sihan. Hindi ko siya nilinlang. Hindi nga. Huwag mo sabihin, ginagamit mo ang pagiging malinis mong imahe para lokohin si Kuya Sihan. Mali ang pagkakaintindi mo. Sinasabi kong hindi ko nilinlang si Ginoong Shen. Maling akala, ako ang tunay na nakatakdang pakasalan si Kuya Sihan. Alam ito ng mga ninuno namin. Ayaw mong maniwala. Tanungin mo sila mismo. Ano ang nangyayari dito? Tita.
Sa araw ng pagdalaw sa mga ninuno, anong tapang mong ulo sa banal na lugar na ito? Sino ang nagtamba nito? Tita. Siya ang gumawa. Nagtumba siya ng mga altar. Nang pumasok ako, narinig ko siya. Minumura si Kuya Sihan. Sabi niya walang puso at malupi. Karapat dapat parusahan. Pagkatapos ay sinabi niya, dapat kunin ng langit. Si Kuya Sihan, kung hindi, mawawasak ang pamilyang Shen. Ano? Hindi ako. Ikaw nga. Pangahas mong itatangi ang pagtamba sa mga altar ng mga ninuno. Ako. Tigilan ang kasinungalingan. Hindi ko kailanman nasabi iyan. Siya nagsisinungaling. Huwag ninyo siyang pakinggan. Isang probinsyana katulad niya, punong-puno ng kasinungalingan at kamay na nagnanakaw. Aking iminumungkahi na putulin ang mga kamay niya. Huling pagkakataong aminin mo. Ikaw ba ang nagsabi ng mga kasiraang iyan? Sumpa ko, hindi ako. Tita, pakinggan ninyo po ako. Walang pagsisisi. Sige. Mga gwardya, opo. Putulin ang mga kamay niya. Peklatin ang mukha niya. Ito ang magpapatahimik sa ating mga ninuno, agad. Hindi ko ginawa iyon. Talagang hindi ako. Ay. Huwag. Ay. Ginoo, nakakatakot na. May problema ang binibini. Ano? Masakit. Gasgasan muli ang mukha niya. Opo. Ay. Kuya Sihan. Xiao Kui. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sino ang nanakit sa kanya? Kuya Sihan. Wala ka dito kanina. Si Zong Xiaoqui kanina. Bigla niya ako pinalalya sa harap ng lahat. Sabi niya, Ako ang ulo ng pamilya Shen. Siya ang ina ng pamilya. Pwedeng pagdesisyonan kanya kung paano niya gusto. Kuya Sihan, paano mo nasabi yan? Tama siya, Sihan. Si Zhao Jiao naman ay kasintahan mo noong bata. Siya ang tanging tagapagmana ng pamilya Lu. Bakit mo pinapanigan ang babaeng hamak na to kaysa kay Zhao Jiao? Ang kanyang katayuan. Mula ngayon, pawawakasan ng pamilya Shen, lahat ng ugnayan sa pamilya Lu. Ang lahat ng ari-arian ni Lu Jiao ay mapapasa kay Zong Xiaoqui. Ano? Sihan. Hindi. Kuya Sihan, huwag mong gawin to. Ako. Ngayon, siya ang ina ng pamilya. Ikaw ay wala. Mga gwardya. Papagbayarin si Lu Jiao sa pagpapahirap sa asawa ko. Ng 1,000 beses. Opo. Huwag. Pakiusap. Mahabag kayo. Kuya Sihan, huwag mo itong gawin. Tita, tulungan niyo ako.
Tama na, Shen Sihan. Kahit ikaw ang bagong pinuno ng Shen family, dapat alam mo ang iyong lugar. Nagpapakita ka ng kapal ng mukha, ako ang ina mo. Nasaan ang respeto mo? Ina. Ang tunay kong ina ay namatay 20 taon na ang nakalipas. Wala na magpakailanman. Dahil ipinipilit mo, ipagtanggol si Lu Jiaojiao. Magdaramay ka sa parusa niya nang walang reklamo. Ilipat ang lahat ng ari-arian ni Lixi sa Shen family sa pangalan ni Zhong Xiaokui. Agad-agad. Shen Sihan, nababaliw ka na. Hinding-hindi pa hihintulutan ni Master. Ang pagtataksil na ito, Ako mismo ang haharap sa tatay. Ngunit ngayon, bawat pananakit na ginawa mo kay Xiaokui, babayaran mo ng 10 ulit. Ituloy. Tigilan mo iyan. Kuya Sihan, hindi mo magagawa ito. Are. At ikaw. Ikaw ang nag-utos na gahasain ang mukha ni Xiaokui. bitawan mo ako. Ikaw. Sampalin mo siya. Shen Sihan, anong kapal ng mukha mo? Sunto. Mananatili sila hanggang takip sila. Pag-isipan nila ang ginawa nila. Shen Sihan, huwag mong akalain na hindi ko alam, mamamatay ka sa susunod na buwan. Tingnan natin kung gaano katagal, magtatagal ang kayabangan mo. Halika. Pagtiisan mo ng konti. Mahinahon lang ako. Kasi. Ginoong Shen. Ano nang? Dahilan? Sinasabi ng lahat na hindi ka mabubuhay sa susunod na buwan. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang sabihin. Kung talagang maliligtas kita, edi ikaw, anong kailangan mong gawin ko? Kailangan mong sabihin sa akin. Tutulong ako ng buong. Ang babaeng ito, alam ba niya ang kanyang ipinapangako? Kung talagang gagaling ako sa kanya, para na rin siyang patay. Ikaw. Naririnig mo ba ako? Kahit ano. Ayos lang. Nan. Sana. Gumaling ka agad. CJ. Tio, ang pamilya natin, matagal nang magkaibigan. Si Kuya Han, ginaganyan ako, dahil sa probinsya ng iyon, dapat ipagtanggol mo ako. Oo. Lumampas na si Sihan. Guro, kung wala kang gagawin. Papatay siya para kay Zhang Xiaoku, pumatay ng tao. Hindi naman ganun kabigat. Napangasawa ni Sihan ang babaeng iyon dahil pagkatapos makasama siya sa iisang silid, makagagamot sa lason ni Sihan. Bukas ng gabi, kapag kabilugan ng buwan. Sihan, pagkatapos niyang gumaling, ang babaeng iyon magiging walang silbi. Ano? Sabi ko na nga ba, hindi naman talaga, mahal ni Kuya Han ang babaeng iyon. Hiha, makakahinga ka na ngayon, di ba? Ang batang iyon, kaya palang gamutin ang lason ni Shen Sihan. Hindi mamamatay si Shen Sihan. Ang mga plano kong ito sa loob ng maraming taon, mawawalan ng saysay. Hay, bakit hindi ka nagsasalita? Galit ka pa rin? Hindi ako galit. Naiisip ko lang, si Sihan sa harap ng maraming tao, pinapalo ako. Hindi tama ito. Bilang ina niya. Sige, sige. Huwag ka nang magsalita. Stepmother ka lang ni Sihan. Hindi mo siya tunay na ina. Kadalasan, dapat alam mo ang iyong lugar. Huwag nang maulit pa. Opo. Naiintindihan ko. Tita, aalis na ako. Sige, sige.
Mahal. Giliw. Sinta. Huwag. Kwarto ito ni Master Shen. Panaginip lang iyon. Gising ka na. Hindi ako makapaniwala sa napanaginip. Ang ganda ng pangangatawan ni Master Shen. Namumula ka na nga. Nag-init pa ang noo mo. May lagnat ka. Ako. Okay lang ako. Naparapa lang ako. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Ikaw ang may kagagawa nito. Ginoong Shen. Bukas pa ang kabilugan ng buwan. Ngunit, hindi ko siya gagalawin. Ito ba'y dahil talaga, sa tamang panahon? Magpahinga ka na. Ako. Kausapin si Chen. Kailangang mabuhay si Zhong Xiaokui. Pagkatapos nating gawing ganap ang Chen, kung may solusyon siya, sinabi na sana niya sa atin. Kailangan tayong gumawa ng paraan. CJ, pupunta na ako para tanungin siya. Kanina, ang lapit-lapit natin sa isa't isa. Master Shen, bakit bigla kang huminto? Xiaodu. Kasama ko sa kama ang asawa ko. Pero, hindi niya ako hinahawakan. Ano ang dahilan? Base sa tanong mo, Sa ganitong hating gabi, sino ang kinakausap mo? Wala. ang asawa mo, baka may problema sa katawan. Ang samahan ninyong mag-asawa, walang sigla. Master Shen, hayaan mong magpaliwanag ako. Kanina'y, lihim mong hinahanap it. Ako. Halika rito. Huwag ka nang mag-overthink. Matulog ka na ngayon. Ako. Master Shen, may natuklasan si Chen ng paraan para iligtas si Madam. Master Shen. Ang pamamaraan para iligtas si Zhong Xiaokui. Ano? Ginoong Shen, dapat mong malaman. Ang lason na ito ay nakamamatay dahil salungat ito sa dugong Zhong. Upang mawala ang salungatan. Tanging paraan ay Ano ka mo? kunin ang esensya ng iyong puso.
at gawing insenso, alay ng pagkakaisa, sa pagtatalik. Sindihan ito. Para malanghap niya, makakatulong ito, na mapahalo ang lason, ng maayos. Operasyon sa puso. Tumpak. Ngunit ang operasyong, ito ay mapanganib, isang mali lang, ay pwedeng ikamatay mo. Ginoong Shen. Pinapamunuan mo ang Kilay Shen. Huwag magsapalaran para sa karaniwang babae. Hindi siya karaniwan. Asawa ko siya. Ito lang ang paraan. Para kay Xiao Kui. Pumapayag ka. Oo. Simulan na. Ginoong Shen. Sigurado ka na ba dito? Gumawa ako ng sopas. Sabi nila mahina, katawan, gusto kong patalasin ang lakas mo at pasiglahin ang iyong katawan. Ang asawa ko ay may sakit. Kailangan niyang gumaling. Pagaling ka sana. Agad. Hangal na babae. Ano? Hinding-hindi ako. Atras dito. Dugo, sobra na ba? Higit pa sa sapat. Panginoong Shen. Bumunot ka ng puso't dugo. Huwag kang mahanjinin. Maaaring, dito ka muna matulog. Sa bahay ko. Bukas na umuwi. Bago dumilim bukas. Kailangang matapos ang Lingxi Incense. Huwag kang mag-alala. Handa na ito. Huling hakbang. Estudyante. Kunin mo ang Guangdan herb sa imbakan. Opo. Kailangan pa ng puting Angelica root. Kapag na-hollow na, kumpleto na ang insenso. Shurui, bantayan mo ang apoy ng brazier. Pupunta ako sa likod bahay. Para pumitas ang sariwang Angelica. Opo, Ginoo. Hoy, binibining lo, may masamang nangyari. Ano nang nangyari? Kagabi, si Master Shen, bigla pumunta sa klinika, at kumuha ng dugo sa puso, daw ang dugong ito, ang ginagamit sa Lingxi Insenso. Ang Lingxi Insensong gawa dito, ang panlaban sa kamatayan ni Zhang Xiaokui pagkatapos ng kasal. Ano? Humanap ka agad ng paraan para palitan ang Lingxi Incense. Kung mamatay man ang babaeng iyon, bibigyan kita ng 1 milyon. Naiintindihan ko. Maagang gumising ah. Bago dumating ang gabi, siguraduhin na ayos ang pagkakalagay. Huwag mong papansinin si Madam. Huwag kang mag-alala, Assistant Wang. Magandang umaga, Assistant Wang. Madam. Magandang umaga po, Madam. Nakita niyo ba si Master Shen? Si Master Shen. Siya. Nasa opisina siya. Narito ako para ayusin ang kanyang mga dokumento. Isang buong gabi na ang nakalipas. Nagtataka ako kung ano na ang kalagayan ni Ginoong Shen at ni Chen. Ginoong Shen, malapit nang matapos ang insenso. Kaunting oras na lang. Tapos na ito. Kung gayon, aalis ako pagkatapos ng insenso. Kailangan sa prosesong ito ang tamang oras para maging perpekto.
Kung ganun, magpahinga muna kayo. Kapag tapos na, papadalhan ko kayo ni Zuru, nito. Sige, CJ, babalik na ako at maghihintay. mabuti. Iyon ay, Naku, nakalimutan kong itago ang tableta. Madam, mga kalat lang po ito. Pakiusap po, bumalik na kayo sa kwarto. sa palagay ko, Madam, wala talagang importante dito. patingin lang ako. Madam, pumunta na po kayo pabalik. Ginoong Shen, ano ang problema? Ayos lang ako. Puting-puti ang mukha mo. Sasabihin mo pang ayos ka. Samahan na kita sa pagpahinga. CJ, Assistant Wang, sandali lang po. disipulo ka ng dakilang Dr. Chen. Anong dahilan ng pagpunta mo? Naghahatid po ako ng insenso. Kakalabas lang ni Master Shen. Handa na po ang insenso. Inatasan akong ihatid kaagad ito. Galing ito sa aking guro, ang Spirit Resonance Incense na ginawa niya. Sinabi niyang, kapag nagtalik na sina Master Shen at ang asawa niya mamayang gabi, sindihan muna itong insenso para protektahan ang buhay ni Madam. Magaling. Maliligtas na si Madam. Napala, ano ba ang laman nitong insenso? Ang insensong ito ay may dugo mula sa puso ni Master Shen. Ano? Dugo ng puso. Kaya pala si Master Shen nang hihina kanina nang bumalik siya. Ibinigay niya ang sariling dugo. Tama. Sino mag-aakalang si Master Shen ay magsasapanganib para iligtas si Madam? Tama na, naiintindihan ko. Ipapadala ko na ito kay Master Shen. Miss Luo, naihatid na ang insenso. Gaya ng utos mo, pinalitan ko ang Spirit Resonance Incense ng Harmony Incense. Perpekto. Ngayon, patay na si Zong Xiaokui. Hay, uminom ka muna ng tubig. Gumaan na ba ang pakiramdam mo? Paano ka nakakatawa pa? Ano ng problema mo? May sakit ka ba o ikaw? Ganito ka na. Talagang nababahala ako. Panginoong Shen. Ayon sa iyo. Ayaw mo ba sa akin? Ako, Kung hindi naman, bakit lagi mo tinatapos sa ganitong sandali? hindi pa. Tamang panahon. Kailan kaya? Panginoong Shen. Xiaokui. Ano ba yan? Naging mabait si Panginoong Shen kay Madam. Pero sa akin ay, tingin na yelo nakakapigtil ng hininga. Panginoong Shen, pigilin mo ang iyong pagmamahal. Ginoong Shen. Gawa ito ng banal na manggagamot na si Chen. Ayon sa kanya, kapag sinindihan ito bago ang seremonya. Habang pinag-iisa ang dalawa, panatilihin ang ale. Sa loob ng usok nito, may ingatan ang kanyang buhay. Nauunawaan ko. Kung hindi, bakit laging humihinto sa ganitong pagkakataon? Ngayong gabi. Hindi na ito hihinto.
Nang banggitin ni Ginoong Shen, anong tiyak na oras ang ibig niyang sabihin? Pabilisin niyo si Ginoong Zhang. Dapat nakaukit sa altar ang pangalan ng Ale bago maggabi. Altar ng kaluluwa. Buwan ngayon ang kabilugan ng buwan. Pagkatapos nito, gagaling na ang lason ni Ginoong Shen. Tunay nga, nakakaawa lang. Ang batang nobya sa kasibulan ay mamamatay. Ang bagong Ale. Kamatayan? Anong ibig mong sabihin? Kahit sabihin, mamamatay siya pagkatapos. Ang pagtira kasama ni Ginoong Shen ay karangalan bago siya mamatay. Para sa isang babae, mahinang angkan tulad niya. Ito ay sukdulang kapalaran. Hindi mo kailangang pagbigyan ako. Tuparin mo lang ang mga tungkulin mo bilang Shen Sihan. Kaya pala. Hindi ako hinipo ni Shen Sihan. Alam niyang ang pagkatapos ng kasal. Ang ikamatay ko. Ngayon ko lang naintindihan. Nang sabihin niyang hindi pa. Ito pala ang ibig niyang sabihin. Ginoong Shen. Halos dumating na ang kabilugan ng buwan. Isusundo ko si Ginang Shen. Nauunawaan. Xiao Kui. Pagkalipas nitong gabi, ikaw ang magiging tunay kong nobya. Ang singsing na may brilyante ay patunay ng aking pangako. Sampung minuto na lang hanggang sa kabilugan ng buwan. Nasaan na kaya si Ginang Shen? Assistant Wang, May balita na ba kay Ginang Shen? wala pa rin. Hinanap na namin ang buong palasyo. Buong maghapon ngayon. Walang natagpo ang bakas saan man. Magpatuloy sa paghahanap. Opo, sir. Subalit, nandito ka na. Hindi na kailangan ng ibang blood tests. Bakit? Ikaw ang kailangan ni Guru Shen. Ang kanyang sakit, ikaw lang ang makagagamot. Ako. Kung ang pagliligtas kay Guru Shen ay kapalit ng buhay ko, dapat ko ba itong gawin? Pero, kung mamatay ako, ano ang mangyayari kay tatay? Kakalabas lang niya sa ospital. Hindi. Ano man ang katotohanan, kailangan kong harapin si Guru Shen. Dahil kaya sa epekto ng kabilugan ng buwan, ang pag-atake ng Shatoxin, mas malala kaysa dati. Napakainit. Hindi ko na kaya. Shen-san, kailangan kitang kausapin. Ipagpaliban mo muna ang sasabihin mo. Pagkatapos ng ating unang gabi bilang mag-asawa. Hindi. Shen-san, hindi. Ayokong mamatay. Xiao Kui. Hindi ka mamamatay. Akala ko nakakita na ako ng taong magmamahal sa akin sa mundong ito. Ngunit lahat iyon ay isang pantasyang nagdaraya, ang aking pinanghawakan. Xiao Kui. Hindi ito panaginip. Kagabi, naganap ang kasal namin ni Xiao Kui.
Hindi. Kailangan kong hanapin si Xiaokui. Chen, nakita mo ba si Xiaokui? Saan siya pumunta? Binibining Zong. Siya. Anong nangyari kay Xiaokui? Magsalita ka. Ginoong Shen, kakakalaya mo lang, sa malubhang sakit. Huwag kang mag-alala. Dapat kang mahiga, at magpahinga ng maayos, ha? Nasaan talaga si Xiaokui? Sabihin mo. Si Binibining Zong, siya, kagabi. Pinalitan ni Lu Zhaojiao ang Lingxi Incense. Si Binibining Zong ay, pinwersa ni Lu Zhaojiao, na umalis. Hindi alam ang nangyari sa kanya. Anong sinabi mo? Ji Shen, hindi talaga ito ang aking kasalanan, manunumpa ako. Kagabi, kayo at si Binibini Zong ay nahimatay ng tuluyan. Pati si Assistant Wang ay nasangkot din. Ang insenso ay napalitan na. Binibini Lo. Anong dahilan ng pagpunta ninyo? Upang tingnan ang resulta ng plano. At alamin kung si Zong Xiao ay pumanaw na. Ano ang ipinahihiwatig ninyo? Ikaw ang pumalit sa Harmony Incense. Tama ang hinala mo. Lumaban ka. At babayaran mo ng buhay. Dalhin niyo siya. Opo, ma. Teka, huwag. Hindi ninyo pwedeng. Tigilan. Huwag ninyong kunin si Binibini Zong. Umatras kayo. Ngayon din. Lu Zhaojiao. Nang kunin nila si Binibini Zong. Siya'y humihinga pa, ngunit matapos marinig. Ang sinabi ni Lu Zhaojiao. Ngayon, natatakot akong si Binibini Zong ay nasa panganib na lubha. Binibining Zong, siya, nangangamba ako, nasa malubhang peligro siya. Ginoong Shen. Mga bantay. Makinig kayong mabuti. May 10 minuto kayo. Para hanapin si Zong Xiaokui. Opo ho. Gisingin siya. Sige po. Tigil. Nahanap na. Si Ginoong Shen lang may kakayahang gawin to. Habulin ang sasakyan ngayon. Naiintindihan. Lu Zhaojiao. Anong ginagawa mo? Hulaan mo. Zong Xiaokui. Hindi ko alam kung anong lason ang ibinigay mo kay Kuya Sihan para pagbigyan kanya ng ganito. Akala ko hindi. Magkakaswerte ka ng ganito. Matapos makipagkwarto sa kanya. Nakaligtas ka. Kahit ganyan ang swerte, ngayong araw, hindi ka makakaalis ng buhay dito. Babaeng Shen, ako lang ang magiging. Teka. Ayon sa sinabi ni Lu Zhaojiao, natatakot siya, agnasin ko sa kanya si Shen Zhan. Pero yung walang pusang lalaki, yan hindi kayang patunan. Lu Zhaojiao, mali ang akala mo. Mabait lang si Gishen, dahil tinanggal ko lason niya. Ngayong nalinis na siya. Wala na ako. Silbi sa kanya. Kaya. Hindi ko sisiray. Posisyon mo. Nangangahulugan. Binigyan ka lang pala. Ng pansin para lang malinis. Tama. Zong Xiaokui. Ang arte-arte mo. Pagkapanalo mo, nakakadiri ka. Gawin mo. Opo. Bago ka mamatay. Babalik ko lahat ng kalupitan. Ng 1,000 beses. At 10,000 pang beses. Saksakin siya. Huwag. Tigil na. Pakiusap. Bilisan mo ang takbo ng kotse. Sige po. Ano nang pakiramdam? Ang sakit na putol na daliri. Bawat hiway tila tumataga sa puso. Magkasama kaming ni Kuya Sihan mula pagkabata.
Kahit anong kalokohan ko, noon ang bata pa kami, pinapatawad niya ako. Nang dumating ka, nagbago ang lahat. Maliwanagin natin. Herbal lang ako para sa kanya. Hindi pagmamahal, gamot lang ang tingin niya. Pero para dito, ibubuwis niya ang buhay niya para mapangalagaan ka. Kahit ang sarili niyang buhay ay hindi niya inalintana. Ano sa tingin mo ibig sabihin? Nasa dito ayon sa mapa. Bakit hindi ko makita ang pasukan? Maghanap. Dahil malapit ka ng mama, naawa ako sa'yo. Sasabihin ko ang totoo. Kuya si Han, para mabuhay ka, pagkatapos niyong magtalik, pinakuha niya kay Heath Chen ang dugo ng kanyang puso at gawing insenso. Ano? Ikaw ang dahilan ng lahat. Pero, pinalitan ko na ang insensong iyon ng insensong pang-aki. Kaya, nawalan siya ng kontrol. Kaya pala, nanghina si Master Shen noon. Siya, tunay siyang tapat sa akin. Hindi niya ako gustong patayin. Ngayon, si Kuya si Han, naghahanap na sa'yo saan man. Tiyak na balisa siya, at wasak ang loob. Sayang, pag nakita ka niya, patay ka na. Gawin mo na, patayin. Bitawan mo ako. Ha 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 ha. Pilitin pa. Binibini. Parang may naririnig akong yabag sa labas. Huwag mong sabihin na mga tauhan ni Ginoong Shen yun. Bilisan mo. Oo. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Kanina lang. Panaginip lang ba iyon? Ako. Namatay na ba ako? Pero, bago ako mamatay, gusto kong malaman na sa mundong ito, minahal ako ng tunay. Binibini. Darating na siya. Anong gagawin natin? Si Yao Kui. Ginoong Shen. Umalis ka. Paunahin natin si Xiao Kui sa ospital. Tungkol sa kanila. Walang dapat mabuhay. Opo, Ginoong Shen. Ginoong Shen, wag naman po. Air Chen, kumusta na si Xiao? Hi. Pinalitan ng insensong agarwood. Nang pakasal ka kay MS, Zhang. Ang katawan niya ay nahawa ng masamang enerhiya. Pagkatapos, marami pa siyang tiniis. Ang pagkabuhay ni MS, Zhang, ay himala na mismo. Ang pagpapabalik sa kanyang malay ay halos imposible. Maliban na lang. Maliban sa ano? Maliban kung kukuha tayo ng panibag, katas ng puso. Pero si Master Shen niya ay nagbigay na ng katas ng puso kung ulitin pa. Kung uulitin pa, baka ikamete ni Master Shen. Ito. Master Shen, huwag kang padalos-dalos. Ang panibagong pagkuha ng katas ng puso. Ang magliligtas kay Xiao Kui. Tama ba? Tama nga, si Miss Song ay kasalukuyang nasa coma dahil ang kanyang katawan ay inookupahan ng lason na enerhiya. Lumalaban sa paggamot. Tanging iyong buhay na enerhiya ang makapagpapanumbalik sa kanyang malay. Magpatuloy tayo. Master Shen. Ihanda ang mga kasangkapan sa pagpapadugo. Pero, ngayon na. Sandali. Master Shen, kailangan mo munang magpahinga ng 1 linggo. Kulang na dami ng dugo ang magpapahamak sa proseso.
Ngunit kaya-kayang, maghintay pa ng 1 linggo. Kaya niyang maghintay. Sa ngayon, ang kalagayan ni Miss Zhang ay matatag pa rin. Ang mga lason ay nakabuo na ng kakaibang balanse sa kanyang sistema. Stable ang lagay niya. Maliban sa pagkawala ng walang agarang panganib na umiiral. Mabuti. Esvan. Ayoko nang mamatay. Xiao Kui. Paumanhin po. Xiao Kui. Sisiguraduhin kong gagaling ka. Xiao Kui. Xiao Kui. Bienan. Pakawalan mo siya. Palayain mo siya. Ikaw pala. Ikaw ang asawa ni Xiao Kui? Ako nga. Paano mo inaalagaan si Xiao Kui? Noong 2 araw na nakalipas, nang dumalaw si Xiao Kui ay maayos pa siya. Ano ang nangyari sa kanya? Paano siya napunta sa ganitong kalagayan? Magsalita ka. Sagutin mo ako. Umalis ka. Xiao Kui. Anak. Anong nangyari? Paano ka nasugatan ng ganito kalala? Bienan. Maniwala ka sa akin. Makakabuti si Xiao Kui. Anong ibig mong sabihing mabuti? Ganito kalubha ang kanyang sugat, mabuti pa ang tawag mo? Bulag ka ba? Ang labi niya ay tuyong-tuyo. Matagal ka nang nandito, di man lang siya pinainom. Ako na ang bahala. Huwag na. Asawa ni Xiao Kui siya. Tungkulin niyang alagaan ito. Huwag kang makialam. Tama ka ng lubusan. Xiao Kui. Dapat ay maayos ka. Sinisikalan mo siya? Kumuha ng cotton buds. Gamit ang cotton bud na isinawsaw sa tubig. Naiintindihan ko. Ang kapal mo, oh. Paano mo maayos na aalagaan ang ating Xiao Kui kung ganito? Sandali lang. Walisin mo ang sahig. Linisin mo rin ang mga bintana. Tapos, laba mo ang damit ni Xiao Kui habang nandyan ka na. Naiintindihan mo? Naiintindihan. Marunong ka bang magwalis? Nakuha mo na? Walang kwenta. May natutunan ka na ba? Ginoong Shen. Ginoong Shen. Siguro, kaya ko sigurong hawakan ito. Hindi na kailangan. Ginoong Shen. 3 araw ka nang hindi pumapasok sa opisina. May international conference mamayang hapon. Mas mabuting ikaw na lang ang mag-reschedule nun. Ginoong Shen. Alam kong nag-aalala ka kay Mrs. Pero, nagmamalabis na ang biyenan mong lalaki. Hindi na natin pwedeng hayaang kami ay utusan ng utusan. Pinakakinakatakutan ni Xiao Kui ang kanyang ama. At saka,
Kakaluperasyon lang ng kanyang ama. Hindi dapat siyang ma-stress. Na pala. Asikasuhin mo ang bag na ito. Itapon mo ng maayos. Ito ay, bumili ka ng mga kaparehong pamalit. Tandaan mo. Huwag mong ipaalam kay Itay. CJ. Bienan, bakit hindi ka? Muna kumain. At magpahinga ka. Nandito si Xiao. Ako ang bahala sa kanya. Wala kang ginawa kundi gumala. Wala kang trabaho o stable na trabaho. Ano ba talaga ang trabaho mo? Ako ay, Nagkakandara pa ka magsalita. Isa ka bang miyembro ng gang? hindi ako, hindi ganyan. Kahit hindi ka gangster. May kinukulong ka pa rin. Binabalaan kita. Kapag sinaktan mo, si Xiao Kui, ibubuwis ko ang buhay ko para pagbayarin ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin. Kanina pa nag-rounds ang doktor. Hindi nila alam kung kailan si Xiao Kui majay gising. Si Xiao Kui ay laging mabait at may sentido komon. Kasalanan ko ang lahat. Ang sakit ko ay naging pabigat sa kanya. Ito ang tradisyonal na halamang gamot ng pamilya namin. Nakakapagpalakas ito ng katawan. Noon, ginagawa ito ng tatay ko. Nang lumobo ang mga bayarin sa ospital, tumigil si Xiao Kui sa pag-aaral para kumita sa pagbabakal. Xiao Kui. Nabigo ako sa'yo, anak. Walang kwenta ako, walang silbing ama. Bienan, Xiao Kui. Xiao Kui. Xiao Kui, gumising ka na. Doktor, Doktor, Xiao Kui. Pakiusap, doktor. may abnormal na ritmo ng puso ang pasyente. Kailangan nating kumilos ngayon. Gamitin ang lahat ng paraan. Dapat mo siyang iligtas. Malinaw ba? Naunawaan, Yishen. Lahat ay maghintay sa labas. Doktor, Kumusta si Xiao Kui? Mga vital signs ni M. Rashen ay naging stable, pero may bagay na kailangan mong malaman. Magsalita ka. Habang nagre-resuscitate, nagsagawa kami ng blood tests kay M. Rashen. Ipinapakita ng mga antas ng ihi na may halos katiyakan na siya ay buntis. Ano? Buntis? pero walang malay si Xiao Kui. Kaya ba ng katawan niya ito? Yan ang problema. Ang kondisyon ni M. Rashen, hindi kayang magdalang tao ng normal para mailigtas ang ina at anak. Dapat tayong kumilos ng mabilis. At neutralisahin ang mga laso. Naiintindihan ko. Ginoong Shen. Sigurado ka ba? Ang pagkuha ng dugo ngayon ay maaaring ikamatay. Desidido na ako. Ipagpatuloy mo. Ginoong Shen. Ang pagkuha ng dugong ito ay lubhang mapanganib, isang maling galaw. At pwede kang mamatay. Ginoong Shen. Sa iyong kapangyarihan, madali ang humanap ng babae. Bakit mo kailangang ipilit ito? Bakit isa sa panganib ang buhay, alang-alang kay Zhang Xiaokui? Handa ka bang mamatay para rito? Air Chen. Buntis si Xiao Kui. Para sa katulad ni Zhong Xiaokui. Handang isugod ang buhay ko. Nakataya ang buhay ng anak ko. Hindi mo ba ito nagiging sulit? Master Shen. Wala nang pagtatalo. Simulan ang pagkuha ng dugo. Masakit. Ang puso ko. Parang napupunit ang puso ko. Xiao Kui. Master Shen.
Master Shen. Ang iyong lakas ay halos naubos na. At wala nang halos natitira. Ngunit, hindi pa rin ito sapat. Magpatuloy sa pagkuha. Huwag po, Master Shen. Magpatuloy tayo. Mamamatay ka niyan. Kuha ni. Huwag. Tigil. Sihan. Sihan. Huwag mo akong. Pakiusap lang. Shenshan. Xiao Kui. Gising ka na. Salamat sa Diyos. Tay. Nasaan si Shenshan? Nasaan siya? Hindi sigurado. Buong araw ko siyang hindi nakita. May nangyari siguro. Tay, nasaan ang cellphone ko? Kailangan ko siyang makontak. Huwag kang magpanik. Kunin ko na para sa'yo. Manatiling kalmado. Kulang pa rin ang dugo. Anong dapat nating gawin? Ipagpatuloy ang pagkuha ng dugo. Tama na, Master Shen. Nakuha na natin ang ganitong dami ng dugo ng puso. Naabot na nito ang limitasyon ng iyong katawan. Basta maligtas natin si Xiaokui. Ang lahat ng iba pa, hindi mo na problema. Tuloy lang. Ginoong Shen, gising na ang ale. Gising na siya. Bilisan nyo. Dalhin nyo ako kay Xiaokui ngayon. Ginoong Shen. Xiaokui. Ginoong Shen. Ano nang nangyari sa'yo? Al. Para iligtas ang buhay mo, Ginoong Shen, muli kang kinuhaan ng dugo mula sa puso. Halos mamatay. Wang Hao. Dugo ng puso. Kaya pala. Ramdam na ramdam ko ang sakit. Sa mga panaginip ko, Xiaokui. Ayos lang ako. Huwag mong pansinin ang kalokohan ni Wang Hao. pero ramdam na ramdam ko. Sobrang sakit na hindi ko matiis. Ginoong Shen. Salamat. Para saan? Lahat ng ito ay kasalanan ko. Dahil sa akin naghirap ka. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi ito kasalanan mo. Wala kang ginawang mali. Xiao Kui, bakit ka na naman umiiyak? Anong problema mo, ha? Buntis si Xiao Kui. Hindi dapat siya masyadong ma-stress. Hindi mo ba alam? Ako. Buntis ako. Hay, Talaga? Parang hindi totoo ang lahat. Parang panaginip lang. Ang lahat ng ito ay tunay na ngayon. Mula ngayon, ikaw at ang ating anak. Ipagtatanggol ko kayong dalawa. Hindi ko hahayaang masaktan ka muli. HMP. Magaganda ang salita. Si Xiao Kui sa pamilya natin ay umiyak ng umiyak. Bakit nakatunganga ka dyan? Magtapon ka nga ng basura. Ngayon din. Naiinis na ako sa'yo. Tay, Xiao Kui. Makinig ka, Hiha. Huwag mong luwalhatiin ang lalaki. Aabusuhin ka lang nila. Tingnan mo siya. Nakasuot ng suit. Kumikilos parang CEO. Masasaktan ka lang. pero totoo naman siya. Maniwala ka sa tatay mo. Ako ang nakakaalam. Ginoong Shen. Ay, Iwan mo na dyan. Isang lalaking tulad mo, hindi mo kayang gawin simpleng gawain. Ang galing talaga. Magpahinga ka na ngayon. Huwag kang masyadong magpagod. Masasaktan ang puso ni Xiao Kui.
Salamat, Amay. Sa mga susunod na araw, magbihis ka ng makapal. Huwag kang magkasakit. Xiao Kui. Dahil gusto mo siya, aalis na tayo sa ospital. Tamang-tama ang oras. Bisitahin natin ang pamilya Shen. Makinig kang mabuti. Itatama ko na ito. Kung masyadong mahirap ang pamilya Shen, ang kasunduang ito, kailangang pag-isipang muli. Mahirap. Itay. Sa totoo lang po, Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi kayo mabibigo. Xiao Kui. Nakahanda na ang kotse sa baba. seryoso ka bang balak? Dalhin si Itay sa mga Talaga bang balak mo na dalhin si Papa sa Shen House? Lanan, Pero si Papa, laging nakikita ka. Bilang isang troublemaker, siguro dapat mo na ipagtapat ang tunay na pagkatao. sa totoo lang. Kung pupunta si Papa sa Shen's place, baka magandang sorpresa yon. Kung sorpresa lang, sige. Pero baka ma-shock siya. Na pala. Napansin mo na ba, na may kakaibang nararamdaman, sa iyong katawan, kamakailan? Wala. Parang, Ano yon? Xiao Kui. okay lang ako. Ito, Nadiskubre ko ito nang hindi sinasadya. Kapag ang dugo ko'y nakadikit sa tubig, nawawala ang kanyang kislap. Medyo nababahala ako. Baka makaapekto ito sa sanggol. huwag kang mag-alala. Kaninang umaga sinabi ng doktor. Na normal, ang iyong mga test results. Kung nag-aalala ka pa rin. Pupuntahan ko mamaya, si Air Chen para magtanong. CJ. Nga pala, may napansin. Ako na iba pang kakaiba. Ano yon? Master Shen, tingnan niyo po dyan. Ito, Xiao Kui. Ito rin ang nadiskubre ko. Parang nagkaroon ako ng kakayahang telekinesis. Bakit kayo tahimik, Master Shen? Hindi niyo ba iniisip na halimaw ako? Ang ganda. Isang magandang kakayahan. Basta hindi mo ito nakakatakot. Paano naman? Ah, nga. Kahit na mayroon ako kakayahang telekinesis, limitado ang aking lakas. Mga maliliit na bagay lang ang kaya kong buhatin. Mahirap ang mabibigat na bagay at pag sobrang gamit, nakakapagod ang kapangyarihan. Ito sa akin. Kaya mas mabuting, ihinto mo na ito. Nag-aalala lang ako. Baka makaapekto ito sa ating sanggol. Huwag kang mag-alala. Pupunta tayo kay Air Chen mamaya. CJ, Nako, ba't hindi pa tayo umaalis? Huwag kang magpatumpik-tumpik. Hoy, Mr. Shen, natatakot ka ba sa akin? Tay. Siyempre hindi. Umalis na tayo ngayon di. Yan ang dapat. Lumalakit umaalis ang mga anak. HMPH, kunin mo ang malita. Umalis na tayo. Tay, teka muna. Mauna na kayo. Bumaba na muna kayo. Tara na. Elvenet. Mamaya, mabibigla si tatay. Ganoon din ang nasabi ko tungkol sa'yo. Bakit ka nagrenta ng napakamahal na kotse? Kung may sobra kang pera, bakit hindi mo ibigay sa ating Xiao Kui? Pambili ng manok para sa sinigang. Ay ito ay iyo, bahay mo? Opo. Kagalang-galang na biyanan. Pakituloy po kayo. Maligayang pagdating, Ginoong Shen. Binibini, nakabalik na si Lolo Zong. Xiao Kui. Ito, Biyanan. Hayaan ako'y magpakilala ng maayos. Ako si Shen Sihan. Punong tagapamahala ng Shen Corporation.
Xiao Kui, itong Mga regalong. Pasasalamat ko sa inyo. simpleng alay lang po. Ito Kwento sa akin ni Xiaokui. Sa mahabang panahon, kayo'y nagtipid at naghirap. Nagpalaki sa kanyang mag-isa. Dumaan sa hirap at pagsubok. Salamat po, Tay. Sa pagpapalaki sa kanyang mabuti. At pagtatanim sa kanya. Ng katapatan at kabutihang loob, pagmamahal. Marami kayong isinakripisyo. tungkulin naman ng magulang. Yun ang tama. Walang anuman. Naitaguyod niyong mabuti ang pambihirang si Xiaokui. Ang pagiging asawa ko sa kanya ay biyayang di masukli. Narito, ang 1 bilyong dot. Sana'y ipagkatiwalan niyo si Xiaokui sa aking pangangat. 10 bilyon. Si Xiao Kui ay ikinasal pala sa isang kilalang tao. Ngunit noon ko pa, hindi maganda ang treto ko. Bakit ka nakaupo dyan? Ilabas mo na ang basurang ito. Bilisin mo. Ay, Nag-aalala ako ng labis. Pinapakita mo ang mabuting pagtingin kay Xiao Kui. Handang-handa akong ipagkatiwala siya sa'yo, ngunit hindi ko alam noon ang tunay mong kalagayan. Kaya ko ikinilos ang ganoon. Akala ko kasi isang hampas lupang tao. Huwag mo sanang isiping masama. ayos lang po, biyanan. Sa harap ninyo, manugang lamang po ako. Ang asawa ni Xiaokui. Kung mayroon mang, sabihin niyo lang po sa akin. Sige. Xiao Kui. Anak. Sa pagkakita mo ng mabuting asawa, makapanatag na ang tatay. Tay, magpagaling ka na lang. Aalagaan ka ni si Han. Nang maayos, kami ng sanggol. Shen. Ano raw ang sabi ni Chen? Tungkol sa mga pagbabagong ito sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? Huwag kang mag-alala. Ipinaliwanag ni Chen na ang mga pagbabagong ito ay dulot ng laso na humalo sa iyong dugo, nagbigay sa iyo ng natatanging kapangyarihan. Tungkol naman sa maagang pagising mo dahil ang sanggol ay may gene ko at nagpawalang bisa sa laso. Tapos, makakaapekto ba ito sa sanggol? Maaaring may mga epekto. Kaya nga, gamitin mo ito. Ito ay, Pumadang ginawa ni Chen gamit ang esensya ng puso ko para sa pumadang ito. Utos niya. Ipahid ito araw-araw. At manatiling magkalapit para lubos na matunaw. Mawawala nito ang tira-tirang lason sa inyo. pagpapahid araw-araw. At pagiging magkalapit. Panginoong Shen, Narito ako. Panginoong Shen, isang buong gabi na. Mahabag po kayo sa akin. Hindi pwede. Ayon kay Chen, ang tanyag na manggagamot. Kailangan nating maging mahinahon upang matunaw ang siya poison. Ngunit, Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang sanggol. Si Lu Jiao, tanggang yun. Matagal na siyang nagbabalak. Hindi lang buhay si Zhang Xiaokui. Buntis pa nga. Kung mabubuhay si Zhang Xiaokui, hindi mababagsak si Shen Sihan. Kailan kaya darating ang araw na tayo'y makatindig muli? Ikaw. Halika rito. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang kalat? Linisin mo ito, ngayon din.
Ikaw. Huwag kang kabahan. Kuha ka ng bagong damit para sa akin. Panginoon, Anong dahilan ng pagdating mo dito? ang tagal-tagal na, mula nung huli kang nagmalasakit. Ang ganda ng liwanag ng buwan ngayon. Bakit hindi tayo? Ikaw. Kaya pala ganyan ang bihis mo ngayon. Nalulungkot ka na naman? Ay, ikaw talaga. Ang Shenplan token. Sa wakas ay hawak ko na. Matandang gago ka. Hindi ko ginasto na umabot pa sa ganito. Sarili mo ang sisiihin mo. Sa pagiging masyadong may kinikilingan. Mga gwardya. Dalhin niyo sa akin si Zhang Xiaokui, ng buhay kagad. Opo. Nangangarap ba ako? Ginoong Shen. Siya mismo ang nagluluto. Bakit ka nakatayo dyan? Tara na, kain tayo. Ikaw ba ang nagluto? Ng lahat ng ito, Lenan, magaling ka palang magluto. sa totoo lang, hindi naman. Pero nitong huli, nababasa ko sa mga nobela na ang mga bida ay magagaling magluto. Ano bang binabasa eh? Heto, Tapos na akong maging bangko. Nagkakagulo pamilya ng crush ng eskwela. Tinanggihan mo ang proposisyon ng isang bilyonaryo. Takas na hires, 79 na pagtakas. Ang mga... Nabasa mo ba lahat? napansin ko sa mga siyu sa mga libro, may pare-parehong katangian. Marunong silang magluto. Ano pa? May iba pang pagkakatulad. Isa pa. Sila'y allergic sa ibang babae. May iba pa? Isa pang bagay. Maghintay ka mamaya, ipapakita ko kung paano ito gawin. Ang sama mo. CJ, kain na tayo. Na pala, ngayon na ang araw ng prenatal check-up natin. Pero, may akong international meeting ngayong umaga. Ganito ang plano. Paunahin ko ang driver na ihatid ka doon. Pagkatapos ng meeting, diretso na ako sa'yo. Okay, Huwag kang mag-alala. Pagtuunan mo ang trabaho mo. Kakayanin ko. mahal. Sabi ng doktor, malusog ang sanggol. Mukhang hindi naapektuhan ang sanggol sa mga pagbabago ko. Nasaan ako? Lizine. Anong lakas ng loob mo? Anong, nakawin ng token ng pamilyang Shen? Ikaw, nababaliw ka na ba? Tama. Oo, baliw na ako. Sinong hindi mababaliw sa gininto ang hawla na to? 20 taon tayong kasal. Pero walang karapatan ng pangalan ko. Lahat dahil kinamumuhian ako ni Shen Sihan. Ni hindi ko nga. Maalagan sariling anak. 20 taon akong nagtiis. Naghihintay mamatay si Shen Sihan. Ngayon pa itong babae. Nagligtas sa buhay niya. Ikaw ang tunay na katawa-tawa. Gusto mo bang palayasin sa Shen House? Lumabas sa Shen House. Ulol. Ako aalis ng Shen House.
Halatang hindi mo nauunawaan ang katotohanan. Ang dapat umalis ay kayong lahat, mga piling tauhan ni Shen. Sumusunod sila sa simbolo, hindi sa tao. Nasa akin ang simbolo. Ngayon, sila'y mga alagad ko. Ako na ang kanilang Panginoon. Hindi ko ito ninanais na kawin. Kayong pumilit sa akin. Ikaw, pangahas kang humarap sa akin. Si Han, gagantihan ka niya. Shen Sihan. Mga bantay. Kung maglakas loob siyang pumunta, hindi siya aalis ng buhay. Nais mo akong patayin? Master Shen. Si Han, Ama, Master Shen. Xiao Kui. Pakawalan mo si Xiao Kui. Bitawan mo siya. Bakit ko siya pakakawalan? Master Shen. Takbo, bilis. Makinig ka, Shen Sihan. Hindi lang siya makakalaya, kundi papatayin ko. Pati ang sanggol, sa kanyang tiyan. Lixin. Saktan mo si Xiao. Magdudusa ka. Shen Sihan. Leader ng Angkan Shen, sa ganitong sitwasyon, banta lang ba ang kaya? Gusto mong patawarin si Zhang Xiao? Hindi ito imposible. Maliban kung paibaba mo ang mga baril nila, lumabas na kayo dito. Tungkol sa iyo. Lumuhad ka. Gumapang ka't magmakaawa. Hindi pwede. Ginoong Shen, huwag kang makinig sa kanya. Ginoong Shen, huwag kang papayag. Ano? Si Zhang Xiaokui ba, ay hindi karapat-dapat sa dangal mo? Sige na nga. Dadagdagan ko pa. Itay, Bibilang ako mula 5. Shen Sihan. Kung di ka luluhod ngayon, papatay ako ng isa, sa kanila. 5. Ginoong Shen, huwag kang makinig, huwag kang luluhod, huwag mong gawin. 4. si Han. Huwag kang luluhod. Walang saysay ang pagluhod. Nasa kanya ang simbolo. 3. 2. 1. Si Han. Ginang Shen. Ang iyong tapat at masunuring aso. Gumapang ka rito ngayon din. Si Han. Ginang Shen. Ang mapagmataas na Ginang Shen. Tunay ngang lumuhod kay Lixin. Alang-alang sa akin. Shen Sihan. Nang utusan mo sila, nasampelan ako sa harap ng lahat, inasahan mo ba ang araw na ito? Anong problema? Nagpapakatatag ka pa rin? Hanggang kailan ka magpapakatatag? Sabi nila ang pamalo ng inyong Angkan Shen, ang gamit sa mga taksit. Ang pamalong ito'y tinapan ng mga tinik na bakat. Isang hampas lang. Kalahati ng buhay mo. Hindi mo pa to naranasan noon, di ba? Ginang Shen. Huwag mo akong alalahanin. Umalis ka na. Ginang Shen, kalimutan mo na ako. Gawin mo na. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Sige. Pagbibigyan ko ang hiling mo. Shen Master. Tigil. Huwag mong gawin to. Shen Master. Xiaokoy. Okay lang ako. Tingnan natin kung gaano katagal ang pagtutol mo. Shen Master. Bakit? Sabihin mo kung bakit. Bakit laging ako ang nagiging? Laging ako ang pabigat sa iyo, Shen Master. Bakit ikaw naman laging na sumasaklolo sa akin? Tigil na sa paghampas. Sobra na. Pakiusap. Si Han. Huwag kang maglakas loob. Nahawakan siya.
Patayin siya. Ikaw. Si Yao Kui. Ayos na ngayon. Sa pagkakataong ito. Sa wakas, turn ko nang sagipin ka. Si Yao Kui. Ginoong Shen. Gising ka na. Ang sanggol. Kumusta ang sanggol? Huwag kang mag-alala. Ligtas ang sanggol. Sabi ni Chen na aktibo mo ang iyong kapangyarihan. Naubos ang lakas mo. Magiging maayos ka na. Ngayon, nasagip mo ako. Pangako ko. Mula ngayon, wala nang sinuman makakapaghiwalay sa atin. Bakit ang lihim mo? Nandito na tayo. Pwede na ba akong magmulat? Lanan, Ikaw gumawa nito. Ginoong Shen. Lumalaki ang galing mo sa pagluluto. kung gusto mo. Lulutuin kita habang buhay. Sang-ayon? Sang-ayon. Ano ng problema? Ginoong Shen. Ako. Mahal na mahal kita. Noong bata pa ako. Lahat ng tao sa paligid ko, itinuring akong kakaiba. Alam ng mga taga-Nayon na kumikinang ang dugo ko. Tinawag akong halimaw. Walang gustong makipagkaibigan sa akin. HMPH, hayop ka. Ayaw mo pang aminin? Bilisan mo, patayin ang halimaw. Pagkaraan, ang tatay ko'y malubhang nagkasakit. Kailangan kong huminto sa pag-aaral. Ilang taon akong naghanap buhay sa pagkalap ng basura at mga pangsamantalang trabaho. Nasaksihan ko ang lahat ng kalupitan sa mundo. Hanggang nakilala kita. Alam kong sinalba lang ako ni Master Shen dahil kayang iligtas ang buhay mo. Ngunit doon ko nalaman na ang kakaibang babaeng ito ay may kakayahang magligtas ng isang dakilang tulad na ang aking kumikinang na bughaw na dugo ay hindi sumpa kundi natatanging tanda. Ito'y ating pinagsaluhan. Bughaw na pag-iisa. Si Yao Kui. Tapos ibinigay mo pa ang iyong pinakamahalagang dugo para iligtas ako. Master Shen. Tunay ngang mahal na mahal kita. Ginoong Shen. Hindi ako si Ginoong Shen. Ako. Ang asawa mo. Simula ngayon, si Hana ang tawag mo sa akin. Sihan. 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 Hindi ko na talaga makaya. Mahal. Isang huling pagkakataon.